Isa pa rin po sa mga annual reports ng barangay. Ito po yung Statement of Receipt and Expenditures or SRE. Hello partners, magandang araw. So welcome ulit sa ating bagong video. So kung titingnan po natin yung ating form, no? Pwede nyo po ma-download yung soft copy po nito. Ilalagay ko na lang po sa description box yung download link, no? So yun. So ilagay lang po ang barangay, kung anong barangay po kayo, municipality or city, province. Then ito po ay statement of receipt and expenditures for the fiscal year, kung anong fiscal year po. So ang ito naman po ay for example ko lang po, no. So dito po sa una, page 1, balances as of December 31, 2022. For example lang po ito, no. So saan po ba nanggagaling itong mga balances? So ito po yung mga hindi nagastos from the previous years, no. So, sa calamity fund or ito yung BDRMF, so meron pong 1,000 plus na hindi nagastos nung 2020. So, ilalagay po yan. Kasi, pwede po natin i-total yan, pwede natin idagdag sa ating present magiging budget, no? Present year. At pwede po natin idagdag yan at magamit, may idagdag sa ating budget, no? So take note lang po kung nagamit na, sakaling nagamit na po ito, hindi na po pwedeng ilagay dito sa ating balances, no? So yan. At sabi ko nga po, tatlong bagay lang po ang pwedeng gawin natin. Ito po yung pinaka-continuing, yung sa ating calamity, sa ating development fund at saka yung sa SK. No, yun po yung pwede lang natin na ilagay ng mga continuing budget o continuing appropriations. Then ito po surplus. Ito po yung unappropriated balance for the kunyari ito nasa 2022 tayo, kunwari, no? 2022. Ito pong unappropriated balance as of 2021. No, ibig sabihin for the last year na unappropriated balance. Okay? So, dito naman tayo sa receipts. Dito po, ito po yung tinatawag nating mga income, no? So, unang pinag-aralan natin, unang pinag-usapan natin yung REI, Record of Estimated and Actual Income, no? Yun po yung pinag-usapan natin. So, dito po doon po malalaman kung magkano yung mga nakalagay dito. So other taxes, kung magkano yung kinita natin, real property. So makikita naman natin yan doon, no? So share on tax from sand and gravel and other quarry products. So nandun naman po yun. So maganda sana kung pakita ko na rin po sa inyo, ha. So dito sa ating other taxes, so pwede pong pumasok dyan yung ating CTC or Community Tax Certificate, no? Which is ito yan, kung makikita natin dito. Sa ating Community Tax Certificate, nagkaroon po ng income na 13,632. So pwede po yan ilagay doon sa other taxes. Then sa Real Property Tax, 9,000. So ito po yan, Real Property Tax. Ito, Share on Real Property Tax, 9,000. So lahat naman po ng mga makikita natin dito sa receipts, makikita natin yan doon sa ating REI, no? Record of Estimated and Actual Income. So doon po natin makikita yan. So another thing na natin yung clearance and certification fees, kunwari, no? So clearance and certification fees, ayan, 19,610. 19,610. So meron pang nasama dyan. Naisama na rin siguro yung sa business permit. Sinama na rin to. So palagay ko po ganun ang nangyari, no?
So basta lahat po nung kailangan yung details dito, no? Other services revenue, kung ano po yung mga pinagkakitaan nyo sa barangay, other business income, grants and donations, at saka yung ating NTA, no? Kung dati ay ito po ay IRA, ngayon po ay NTA. So makikita po natin yan dito. Ito naman po 2,577. Yung share from internal revenue, ito po yan. Ito. Yung ating national tax allotment. So ito po yan. So ibig sabihin, kung ano po mga kailangan natin dito sa receipt, makikita po natin yan doon sa ating REI form. Then next po natin, kagaya po nung pinag-usapan natin, itong mga personal services. Dito so lahat po, kung magkano po yung mga expenses. Dito po ang pinag-uusapan dito yung income or additional fund and additional budget, no, dito sa taas. Dito naman po pag-usapan natin sa baba, ito naman po yung mga expenditures. So yan, balances, receipt, and expenditures. So sa personal income, personal services, ito po yung mga expenses. So saan po natin makikita to? Doon din po sa ating RAW. No? So sa honoraria, magkano bang expenses, magkano lahat, cash gift. So lahat po yan. Total, all in all, ang ating personal services ay merong 1,116,000. So kung makikita po natin doon sa ating RAW, yan po yung pinaka total expenses, total expenditures sa ating personal services. Same po sa ating MOE, makikita po natin. Lahat po yan, yung mga expenses. Tapos yung total po niyan, tingnan mo na sa page 2. Ito sa page 2. Ang total po niyan ay 586,934. No? 586,934. So yan po yung total nung lahat ng yan, ng mga expenses sa ating MOE. Then sa ating financial expenses, 200 nga lang po yung gastos. So then sa ating gender and development, nakatotal din po lahat yan. So dito sa part na to, ang tinototal po dyan ay lahat po ng mga expenses. So total expenditures, yan po, 2,470,960.14. So yan po yung total ng expenditures. O isa pa rin po yan sa mga document na kailangan. Ito nga po ay kung tawagin ay SRE or Estimate of Receipt and Expenditures. So pag sinabi po na kailangan ko ang inyong SRE, so ganito po ang gagawin natin. Ang form po nito, pwede nyo po may download. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para pwede nyo po may download. Okay? So okay na po tayo dyan. So ganun lang po. 2 pages po ito, no? So yun. Partners, maraming salamat po. Sana po naintindihan nyo yung paliwanag ko at nakadagdag sa inyong kaalaman. And thank you very much. God bless.